Umiikot ang mundo, nagbabago ang panahon, ngunit sa maliit na dampa ni Elisa, tila huminto ang oras sa paghihirap. 23 taong gulang na siya ngayon. Tuyot na ang kanyang mga luha. Ang dating kinis ng kanyang balat ay napalitan na ng magaspang na patunay ng walang hanggang paglalaba at pagbibilad sa araw. Subalit sa likod ng kanyang pagod na mga mata, may isang matibay na pader na nabuo. Hindi na siya ang mahinang babae na umiiyak dahil sa lalaki. Isa na siyang leon na handang lumaban para sa kanyang mga anak. Isang maalikabok na hapon, habang nagpapakain si Elisa ng lugaw, isang puting SUV ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Isang sasakyan na hinding-hindi mo makikita sa kanilang mahirap na baryo, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit at tinanggal ang kanyang salamin. Elisa? Nabitawan ni Elisa ang hawak na mangkok. Hindi siya makapaniwala. Esther, ikaw na ba yan? Si Esther ay ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa sila, na lumuwas pa Maynila. Patakbong lumapit si Esther at niyakap ng mahigpit si Elisa. Anong nangyari sa'yo, Bes? Bakit ang payat-payat mo? Pumasok sila sa dampa. Nakita ni Esther ang butas na bubong at ang kakaunting bigas. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Elisa, kaya ako nandito. Gusto kitang kunin. Bumili ako ng isang beach resort sa Siargao. Kailangan ko ng caretaker na mapagkakatiwalaan ko. Wala akong ibang maisip kundi ikaw. Esther, wala akong tinapos. At saka, paano ang mga anak ko? 3 silang pabigat lang kami sa'yo. Hindi kayo pabigat. Kailangan kita doon. Pinagkatiwalaan mo ang maling mga tao noon. Ngayon, hayaan mong bigyan kita ng tamang pagkakataon para magtiwala ulit. Dalhin mo ang mga bata. Gusto kong tulungan kang bumangon. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Elisa. Pinagmasdan niya ang 3 inosenteng mukha ng kanyang mga anak. Naisip niya ang mga tsismis ng mga kapitbahay, ang mga daan kung saan siya iniwan ni na Eric, John at James. Ito na. Ito na ang sagot sa mga dasal ko. Kinabukasan, bitbit ang 2 lumang sako, sumakay sina Elisa at ang kanyang mga anak sa sasakyan. Bago umalis, nilingon ni Elisa ang kanilang dampa. Huminga siya ng malalim at sa pagbuga niya ng hangin, ibinaon niya sa lupang iyon ang lahat ng sakit, luha at pait. Ang dating amoy ng usok at alikabok ay napalitan ng sariwang simoy ng dagat. Dito sa Siargao, unti-unting sumilay ang isang totoong ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting matagal nang nawala. Dito, malayo sa mga panghuhusga, alam ni Elisa na magsisimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng pinanday ng alon ng mga pagsubok. Ngunit paano kung sa pagkakataong ito, darating muli ang isang taong mangungulit sa sarado ng puso ni Elisa? Ang Siargao ay kilala sa kanyang malalakas na alon, ngunit para kay Elisa, ito ang lugar kung saan ang kanyang mga luha ay tuluyan ng tinangay ng dagat. Isang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga puno ng niyog, makikita ang isang babaeng naglalakad sa tabing dagat. Wala na ang bakas ng paghihirap sa kanyang mukha. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Esther, tila muling ipinanganak si Elisa. Bes, suotin mo to. Bagay sa'yo ang kulay asul, parang dagat. Hindi lang damit ang binigay ni Esther. Pinaayusan niya si Elisa at binilhan ng mga maayos na sandalyas pati na ang mga anak nito. Esther, ako ba talaga to? Yan ang babaeng matagal nang itinago ng hirap. Maganda ka, Bes. Huwag mong kakalimutan yan. Dinala sila ni Esther sa kanilang bagong tirahan, isang malawak na kubo sa loob mismo ng resort. Gawa ito sa matibay na kawayan at narra at may malawak na sala. Mama, ang ganda po ng kwarto namin. May sarili kaming higaan. Napaluha si Elisa, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng pasasalamat. Sa wakas, hindi na sila magsisiksikan sa isang butas-butas na dampa. Bilang caretaker, naging abala si Elisa mula sa pag-aayos ng check-ins hanggang sa pagtiyak na komportable ang mga bisita, nahanap niya ang kanyang kumpiyansa. Good morning. Welcome to the resort. Marami ang humahanga sa kanya. Tinatawag na siyang Miss Elisa ng mga tao doon, isang paggalang na kailanman ay hindi niya naranasan sa kanyang dating baryo. Isa siyang reyna na nakabangon mula sa pagkakalugmok. Dahil likas na masipag, hindi lang sa resort tumigil si Elisa. Tuwing hapon, namumulot sila ng kanyang mga anak ng iba't ibang hugis at kulay ng shells. Mama, ito po oh, magandang shell. Salamat anak, gagawa tayo ng special na keychain para dito. Doon nakaisip si Elisa ng isang maliit na stall. Nagbebenta siya ng mga keychain na gawa sa shells na may nakasulat na mga salitang inspirational tulad ng hope at strength. Naging hit ang kanyang mga tinda. Sa bawat benta niya, nararamdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang hindi na umasa sa kahit sinong lalaki para mapakain ang kanyang mga anak. Tila maayos na ang lahat.
Ngunit isang hapon, isang lalaki ang lumapit sa kanyang stall. Hindi ito basta-bastang turista. Ang lalaking ito ay tahimik na nagmamasid sa kanya sa loob ng ilang araw na. Tumingin ang lalaki sa mga keychain at pagkatapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Elisa. Beautiful. Pero hindi sa keychain siya nakatingin, kundi kay Elisa. Naramdaman ni Elisa ang isang pamilyar na kaba. Ang puso niyang matagal nang ipininid, tila nakaramdam ng isang mahinang katok. Mahahanap na kaya ni Elisa ang kanyang true love sa isla? O ito na naman ba ang simula ng isang bagong pagsubok?